Yung mga kabit dyan, mga kabit-kabit. O, ito na naman ako. Ano content ko? Yung source ng depression ko, yung malanding kabit. Kayo ba mga legal wife? Payag ba kayo na yung kabit ng asawa nyo roronda-ronda sa lugar nyo? Siyempre hindi, di ba? Pero what if kapareho ko kayo na wala doon sa lugar nyo? Ang layo ko, nandito ako sa Amerika. Pero yung kabit, roronda-ronda doon sa bayan ko, sa bahay ko, at ini-enjoy yung company ng pamilya ko at saka pamilya ng tatay ng mga anak ko. Nakakabuiset, di ba? Ako, hindi naman ako basta nag-depress eh. Kaya lang dahil nagkakapatong-patong na, nai-stress na ako. Depress ako, ito kumakain na naman ako. Good thing, hindi ako masyadong tumataba. Kasi, normal na yung BM ko. Yung number 2 ko, yung bowel movement ba. Ang kabit ng asawa nyo, kapag ka masyadong bulgar at ini-expose na ng asawa nyo, nakakabuisit yun. Walang respeto. Meron akong kilala, kabit siya. Pero itinago siya nung asawa. Hindi pinapakita sa mga anak. Yung mga anak, hinahanap siya. Pero hindi siya makita kasi itinatago siya nung lalaki sa mga anak niya. Pero itong tatay ng mga anak ko, grabe. Masyado kayong expose. Wala na kayong respeto. Mga walang hiya kayo, hindi ba? Sabi ko nga, ano kaya yung nagawa kong kasalanan? Bakit ganito abwisit yung sitwasyon ko doon sa kabit? To the point na pinagtatalunan na namin ng mga anak ko yung mga okasyon na ini-invite sila na ang sabi ko lang, sana huwag naman yung nandun yung kabet, di ba? Grabe, masyado na akong masyado na akong vulnerable. Napaka-vulnerable ko na. Feeling ko, gusto ko na lang mamundok eh. Hindi ba? Doon sa wala akong madidinig, doon sa wala akong makikita, doon sa hindi ko na malalaman na mayroong birthday, na dadating yung tatay nila, tangay-tangay yung kabet, at saka yung dalawang anak ng kabet, hindi ba? Masyado na akong vulnerable. Dati, doon sa mga live ko, hindi ko masyadong tinatopic itong kabit na to. Pero stress na ako dito sa kabit na to eh. Diba? Pinagtatalunan ka namin kabit. Ano hiling ng panig ng tatay ng mga anak ko? Maging magkaibigan man lang daw kami sana nung kapatid nila. Willing ako. Pero hindi dahil, hindi kasali yung kabit. Even yung mga anak. I know one day, magiging maayos, magkakaayos yung mga anak sa kabit at saka yung sa akin. Pero, not now. Buhay pa ako eh. Buhay pa ako. Uy, Maricel Rose Didik, thank you for watching. Maricel, nai-stress ako. Pag birthday ng tatay ng mga anak ko, ang hiling ko lang, kahit ako na yung gumastos, pero wag kasama yung kabet. Diba? Pero syempre, isa-celebrate nila yung birthday ng tatay ng mga anak ko
yung date talaga ng birthday. So, kailan makikipagkita yung mga anak ko dun sa tatay na wala yung kabit at saka yung dalawang anak na batang babae? So, yun yung question, hindi ba? Tapos, ang mangyayari dyan, pagka nagkabenga kayo ng anak mo, benggang-benga, topic nyo yon. Hindi ba, Maricel? Nakakabuisit tong mga kabit na to eh. Manong manahimik eh. Ang kakapal ng mukha nyo. Pero meron akong kilalang kabit. Hanggang ngayon, patay na yung asawa. Hindi siya nagpupunta dyan sa bahay ng asawa. Ayoko nga dati sa kanya eh. Pero nakita ko siya. Ang sakit, di ba? Yung buhay ng nanay ko, buhay ko ngayon. Namatay yung nanay ko. Mag-isa. Kaya ako, alam ko, mamamatay ako mag-isa. Nakabwisit. Tapos, makakapanood pa ako. Kasi exposed na ngayon eh. Nakalabas na lahat ng istorya. Wala nang nakatago patungkol sa mga kabit. Wala na. Parang ang lumilitaw na nga, ay yung legal wife na nga ang kabit eh. Bandang huli, parang ganun. Kasi, para bang ikaw na legal wife, ikaw na yung humihingi ng konting time para mapagbigyan lang yung mga anak mo. Hindi ba? Ako, gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para hindi magkaroon ng kabit yung mga anak ko. Kasi masakit. Mahirap. Piloy mo? 2015. Nung nag-umpisa itong huling kabit eh. Pero yung mga una, ewan ko kung nasan yung mga babae. Nasaan na kaya si Gina Catesy? Hoy kabit, kilala mo ba si Gina Catesy? O yan na, nag-name drop ako ha. Susunod pangalan mo. Ang hirap. Mahirap yung babaero ang asawa. Kaya ako nakikita nyo na medyo babaero yung asawa nyo, supilin nyo na maaga pa. O pamiliin nyo. Ako? Natuklasan ko naman eh. Nahuhuli, napipigil, akala ko napigil. Pero hindi eh. Siguro, destined talaga ako na maging broken marriage. Destined talaga ako na ito maging buhay ko. Hindi ko pinangarap. Nakita ko yung artista si Alicia Alonso doon sa interview ni Julius Babaw. May asawa siya, iniwan din siya, dalawa yung naging anak nila. Tapos yung asawa niya, nagkaroon ng babae, naging anak si Maha Salvador. Tapos yung mga sila Maha Salvador, marami sila magkakapatid, naging close kay Alicia Alonso. Dahil inilapit yung anak ni Alicia. Kasi yung anak ni Alicia Alonso na mabait, dahil may anak na nga yung tatay, kinukuha yung mga kapatid, dinadala kay Alicia Alonso para mapalapit, pero hindi yung kabit. Pero itong kabit na to, ang kapal ng mukha eh. No? Ang kapal ng mukha. O, may okasyon, coming. O, papapil ka na naman, kabit. Ang sabi ko lang sa mga anak ko, total, hindi naman yung birthday na yun mismo, yung celebration, punta kayo yung mismong birthday. Ang hiling ko lang, sana wala yung kabit. Kahit ako gumastos.
Pero giyera patani eh. Dahil para makita yung ama, hindi maiiwasan kasi kapit ko yung kabet. Bantayan mo kabet ha, bantayan mong mabuti, huwag kang malilingat. Josephine Gamboa Castro, thank you for watching. Uy! Kumusta na, Josephine? Estudyante ko to dati. Ang masasabi ko, doon sa mga mag-asawa, doon sa mga bago pa lang, huwag kayong malilingat. Bantayan nyo. Pag matagal na kayo, nakakalusot, huwag nyong hayaang magkahiwalay kayo. Hanggang masasave yung marriage, save your marriage. Ako, napagod na ako. Kasi, pagod ka na sa kahahanap buhay, pagod ka na sa kahahanap ng perang ibubuhay sa pamilya. Kulang na yung katawan ko, hindi ko na kayang magbantay. Pero kung kaya niyang magbantay, huwag niyong hahayaan na manalo yung kabet. Huwag kayong gagaya sa akin. Kasi yung sweldo niya, solo niya eh. Ako yung breadwinner eh. Diba? Mali yun. Ang lalaki, kahit maliit ang sweldo, huwag kayong makikipag-compromise na sa kanya muna yung sweldo habang maliit. Hihintayin lumaki para ibigay sa inyo. Hindi. Kahit ang sweldo lang niya, 10 piso isang buwan, kunin niyo 10 piso. Huwag niyong iiwanan kahit piso. Para wala siyang pera pangkabit. Para ang trabaho lang niya, trabaho, bahay, ganun lang. Don't give him a chance para i-enjoy yung pera na dapat ay para sa pamilya. Ako, wala eh. Sa sobrang nagmahal ako, naging tanga ako. Kaya kayo, huwag kayong magiging tanga. Yung makakapanood nito, huwag kayong magiging tanga. Fight. Saka, siguro, ang mali ko rin, I did not prioritize my marriage. Pag tinanong ang mag-asawa, tapos may anak na, sino ang priority nyo? Pag tinanong kayo, dapat ang sagot doon, yung married life. Kasi, kapag ang sinabi nyo, priority niyo yung children, yung mga anak nyo magkakaasawa din yan, lalaki yan, iiwan kayo. Bubuo sila ng pamilya. Ganun lang yung cycle eh. Kaya dapat ang priority nyo, kayong mag-asawa. Tapos, pagka-priority niyo kayong mag-asawa, husband and wife, karugtong na yon na priority niyo rin yung children nyo. Kasi gusto nyo buo yung family. Pero once na i-prioritize nyo ang anak, that's your big mistake. Yun yung naging mistake ko. I prioritize the studies of my children, the future of my children. Kaya hindi ko na nakita, hindi ko na nabantayan, hindi ko nakita yung ginagawang kawalangian ng hayop. Hayop talaga. Hayop talaga. Grabe, bigla ako nag-live oh. Ang oras pa dito sa Amerika. Ang oras natin dito sa Amerika ay 2:05 in the afternoon. Ayan oh. 2:05 araw ng Huwebes, May 1, Illinois time, Illinois, USA. Diba? Malungkot. Kaya yung mga nagtatanong sa akin, what is life after broken marriage? Worst. Worst. Kasi, asan yung dreams? Dreams of having a family. Dreams of having a partner. Dreams of
building a house, buying a car, lahat yun, all gone. May natira anak. Pero yung anak mo, kalaban mo, kasi lalo kung makaama, problemang malaki. Kasi bagyang kibot na masaling mo, yung ego, rumble kayo. Nakita ko yung senaryo dito ng mga mag-asawa. Pagtanda nila, inililipat sila, pag mahina na, inililipat sila ng mga anak sa isang maliit na kwarto o bahay o kondo sa isang facility. Dati, naaawa ako sa ganun eh. Ayoko yun. Ayoko yung ganun. Gusto ko yung ginagawa ng mga Pilipino sa Philippines. Kasama yung mga matatanda, mga nanay, tatay sa bahay. Kaya lang, in this point of time, yung buhay ko, babaguhin ko yung nakagawian ng Pilipino. Gusto ko rin, titira lang ako sa isang bahay. Kukuha ako ng kasama, ako lang. Wala akong kasamang anak, kahit apo. Kasi, ang mga manugang, buwisit yan kung minsan. Hindi yan honest sa'yo. Are you okay? Yeah, I'm okay. You know what? Yeah, I'm eating. I'm having lunch. Keep it on. I gotta go to the bathroom and I think Okay. I'm at 2 p.m. Okay. I'm gonna be in there a while. Okay, do it. Okay. Okay. I will adjust the time. Sorry, what? I will adjust the time. Yeah, just take your time. Okay, thank you. Maria Ruela, Alejandro, babe, ngayon lang tayo nagkita. Uy, alam mo, Maria Ruela. Are you still talking to me? No, I'm talking to my friend over the phone. Okay. Thank you. Alam mo, pag nag-live akong ganito, in a couple of minutes, idinidelete ko siya, tinotransfer ko siya doon sa page ko. Doon sa Katalagang Vlog. Kasi, 30 days lang to, madidelete na. So, pagka medyo madaming viewers, i-delete lang siya ng Facebook. So, sayang, itatransfer ko na siya doon. Ngayon, nag-comment, may nag-message sa akin, pinapanood ko yung live mo kasi na-late ako. Bakit biglang nawala? Sinabi ko sa kanya. Kasi kesa dumami yung viewers, kumisan, nagpi-300, 400 yung viewers agad ng live eh. Hindi ko na pinanghinayang, nilipat ko na siya kaagad, kaya inaano ko. Tapos pag inilipat ko, wala ng viewers. Diba, kawawa naman ako. Oo. Mahirap yung buhay ng katulad ko. Mahirap. Hindi ko ito pinangarap. Ang mga manugang at biyanan, hindi mo kakampi manugang mo. Ang kakampi niyan, yung asawa. Pero merong mga manugang na handang ipaglaban at handang ipagtanggol yung biyanan sa kanyang asawa. Pero bihira yun. I was once a manugang. Kaya lang, kung maganda siguro yung samahan namin ng biyanan ko noon, siguro hindi nila hinayaan na maging ganito yung married life namin. Yung anak nila at saka ako. Kasi yung nanay ko, up to her last breath, gusto niya na save yung family. Gusto niya buo kami nung tatay ng mga anak ko. Kaya lang, inilihim ko na yung huli. Kasi may cancer na yung nanay ko noon. Hindi ko na sinasabi sa kanya, ma, ganito na eh. Kasi pag nag-aaway kami noon, pag nagjojombagan kami, bagan talaga, no? Sapukan eh, no? Hindi naman. Lumalayas ako. Bit-bit ko yung dalawang anak ko, yung panganay ko naiiwan lagi sa tatay. Kaya yung panganay ko
Ayaw sa akin. Okay lang. Nakaama yun. Yung dalawa, correct ko yun, bit ko yun. Kasama ko yung yaya kasi may anak ako hindi naglalakad. Ang hirap nung buhay ko. Ngayon, nire-reveal ko to simply because bigat na bigat ako. Ang bigat eh. At saka isa pa, pinagkukwentuhan nyo lang din naman ako. Mali-mali pa yung kwento nyo. Ako na lang magkwento, pakinggan nyo ako. Kasi nakakahiya dun sa iba eh. Mali yung chismis nyo, ito yung chismis ko, mas totoo. Reliable baga. Kasi hindi nyo naman alam yung totoo. Ang totoo, ako yung breadwinner, ako yung hirap, kaya siguro nung bandang huli, nung napagod na ako sa pambababae, sumuko na ako. Sumusuko ako. Kaya lang, pag may nagtanong sa akin, ano masasabi mo, may kabit yung asawa ko? Palalayasin ko ba? Ang sabi ko, wag. Tigilin mo, bantayan mo. Hanggang masasave mo ang family, save mo. Eh bakit ikaw mukhang mas gumanda ka pa, mas mukhang bumata ka, mas mukhang masaya ka? Hindi ako masaya. Kasi kung masaya ako, wala ako dito sa Facebook. Kasi wala ako mapaghingahan. Siguro kung masaya ako, may kasama ako, nag-i-enjoy kami. Pero dahil pinili kong maging mag-isa, dahil, ano ba yung maingay na yun? Merong nagkakat ng grass outside. Ang ingay, no? Mas pinili kong mag-isa dahil nakakatakot. Nakakatakot. Baka ang matagpuan ko mas worse. Ano yun? Yung may takot ka na. Pero sabi nila, bakit yung ate niya, bakit ganun? Hindi natakot, bakit ganito? Iba yung gusto mo, iba siguro yung life mo, iba yung nangyari sa buhay ko. Pero ang lagi ko sinasabi, doon sa mga nagtatanong, ano gagawin namin? Save your marriage. Save nyo. Huwag nyo hayaang magwagi ang kabit. May anak na rin. Paano yun? Basta kunin mo yung asawa mo. Malarm. Kasi papaliguan ko yung pasyente, mag-CCR siya, buti na lang nag-CR. Nag-live ako eh. Save your marriage. Tapos, fight. Ako napagod. Pagod na pagod ako. Yung kahuhuli mo pa lang, meron na naman palang kasunod. Pagod na ako, tapos magtatrabaho pa ako. Kasi I need to feed my children. I need to bring and support the studies of my children. Hirap, diba? Hirap. Life, itong life na to, kasi siguro ito yung big mistake. Ang tanong ko na nga lang din ganito eh. Yung bang parusa, kung sino man ang nagpaparusa sa atin, ano ba? Forever? Kasi ang alam ko walang forever. Pero it seems yung sa akin, parang gani ginawa ng tatay ng mga anak ko sa akin, what about my children? Pipiliin ba ng mga anak ko yung kabet over me? Parang ganun na, di ba? Parang in all aspect ba ng remaining days of my life, yung sufferings ba? Di ba? Parang ang lungkot kasi. Hindi easy yung broken marriage. Bilib ako sa nanay ko. Ang nanay ko hanggang sa dulo, hanggang sa huling tak ng kanyang hininga,
hinihintay niya yung tatay ko. Wala. Hindi ako naghihintay. Basta ako, gusto ko one day, meron akong makakasama, magkape. Di ba? A different person. Di ba? Yung nagkakabalikan na nagkahiwalay, asawa mo may kabit, maraming naging anak, nagkaanak, tapos bumalik sa'yo, nagkabalikan kayo, hindi ako agree doon. Kasi, kung yung kabit, pagka pupuntahan ng, kasi magkikita yung anak tsaka yung tatay eh, magkikita rin yung kabit tsaka yung tatay. O yung asawa mo, ay may katahimikan, walay katahimikan yon. So what for? At makikipagbalikan. Bilib ako doon sa nagkakabalikan. Pero yung mga nakikita ko nagkakabalikan, they were old. Tapos, gumaganda uli buhay, pero hindi ko nakikita yung life ko like that. Hindi ko nakikita. Kaya itong vlog ko na to, isasend ko to sa mga anak ko why. I want them to know. Ito yung sufferings ng nanay mo, mga honghang. Ito yung sufferings ng nanay nyo, mga gagi, hindi ba? Ito yung life ng nanay nyo na binalahura ng tatay nyo na nag-i-enjoy yung kabet. Roronda-ronda do sa bayan ko, sa bahay ng mga kung sino-sinong kaanak ng asawa ko, hindi ba? Tapos, damay pa, pati yung lugar ko, roronda-ronda doon, na akala mo kondesa. Di ba? Wala silang respeto sa akin. Wala. Even a bit. Wala. I wasn't lucky enough to say na I've had a happy married life. No, hindi ako nagkaroon. Kasi all my life, trabaho ka ng trabaho. Diba? Natutuwa ako doon sa iba. Narating na nila yung different places. Kasi dinadala sila doon ng husband together with the children. Ako hindi. If I wanted to go in a good place, in a nice place, tara doon, sasabihin ko, ako lahat ang gagastos. So, sayang. Sayang. Kasi, kailangan kong may pangmatrikulay mga anak ko. Ganito ako eh. Mami, matrikulahan na. Okay, kailan? Ganon. 1 month pa naman. Kasi yung instruction ko, 1 month before the exams, let me know kung kailangan ng magbayad ng matrikula. Then 1 month. Hanap na ako ng uutangan nun. Swerte pag di ako nangutang. Pero most of the time, nangungutang ako. Nagsasangla ako. Yun yung life ng isang breadwinner na wife. Diba? Nakakabuisit. Diba? Hay nako. Kaya ako bilib ako kay Tatay Digong eh. Si Tatay Digong, yung una niya asawa, naghiwalay sila eh, di ba? Kasi dumating nga yung nanay ni Kitty Duterte. Yeah, naghiwalay sila. Pero nakakatuwa sa kanya, whatever happens, hati, yung dalawang girlfriend na lang eh. Hindi niya pinakasalan yung second, yung mami ni Kitty Duterte. Basta nanatiling dalawa yung girlfriend niya. Pareho niya yung hati yun. Binibigyan niya. Sana meron akong ganun. O, diba, no? Nangangarap na akong bigla. Sana meron akong naging ganun. Sana naging ganun man lang yung tatay ng mga anak ko. Diba? Pero hindi ganun. Kailangan mo idemanda para bigyan ng sustento yung anak mo may kapansanan. O, diba? Ay, nako. Life is not fair. Life is hard. Kaya ako ang dream ko na lang one day, gusto ko Lord, sabi ko, ikaw wag mo kong hahayaang matigok agad. Kaya ganun kung makipag-usap ako kay God. Kasi magre-retire ako dito sa Amerika.
Tapos gusto ko uuwi ako ng Philippines. Gusto ko sa farm lang ako, mag-garden lang ako. Tapos, in the morning, meron akong kasabay na magkakape. Tapos, garden lang kami. Tapos, pagka gusto ko maglibot, may sasakyan siya dapat kasi ayoko ipapagamit sa kanya sasakyan ko. Di ba? Madamot no? Hindi, kasi hindi pwede yung spoon-fed. Kailangan, meron siya. Meron din ako. Ayoko na ng walang pera. Ayoko nang walang pera. Ayoko. Ayoko nang maghanap buhay for them. I'm done. I'm done. Pagod na ako. Tapos na. Di ba, no? Yan. Still, meron akong dreams. Yan. Na sana, yung crush ko, nung bata pa ako, natuklasan ko lang, nung nag-meet kami, parang crush ko pa rin siya. Di ba lande, no? Na sana, pagdating yung time na ready na ako, na boyfriend lang, no remarry. No remarrying, okay. Sana available siya, kasi kung hindi siya available, hanap ako ng iba. Diba? Ayokong sumira ng pamilya, pero I'm still hoping one day, merong partner, sabay magkape. Rosita Ilagan Roldan, hi po! Thank you for watching. Nagpe-prepare ako for my retirement. Kasi, solo. Tapos, yung nakita kong life dito sa Amerika, nung mga matatanda, yun yung gusto kong pattern ngayon. Gusto ko, meron lang akong place, meron akong space, may garden ako. Doon ako mag-isa, kukuha ako ng kasama, o di kaya kasama ko yung bunso kong may kapansanan, si John Marco, mabubuhay kaming dalawa, kuha lang ako ng kasama. Diba? Parang ganun. Pero living together with my married children, no. Baka mag-away lang kami ng manugang ko. Diba? Tapos, kung bibisitahin nila ako, thank you. Pagka hindi, it's fine. Ano na ako ngayon nakikita ko dito Nakikita ko yung senaryo ko pagtanda. Kasi sa dami nung naging pasyente ko dito, nakikita ko, ito yung magiging buhay ko siguro one day. Kaya pinakikita sa akin ni God. Tapos siguro sabi ni God, mamili ka, alin ang gusto mo dyan? Ganun. So yung life ko, doon ko siya ibinabaling sa style na gusto ko. Kaya, one day, magbo-boyfriend ako. Diba? Hindi naman pwedeng forever lonely, forever Kahit matanda na, sabi ko nga, kung tayo ay matanda na, diba? Sana'y, may makilala tayo, diba, Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko, diba? Pero, si Joel, nabanggit ko, wala nang puwang. Kaya, I congratulate yung kabit Congratulations, kabit. Kasi, swerte mo, ako yung legal wife na walang planong makipagbalikan dyan sa tatay ng mga anak ko. Follower ko yun stalker ko yun even the family ng kabit. I know. Tapos, you always send message, you're messaging me, I don't care. Pero sumasagot ako, in a nice way. I always give respect, kahit wala kayong respeto sa akin. Mga gagi, mga bastos, diba? Nag-i-enjoy na naman ako. Relax na ako dito sa Facebook. Kalmang-kalma. Ito na, diba, If one day, huminto ako ng pagpe-Facebook,
ng pag-YouTube, ng pagla-live, pagbablog, ibig sabihin masaya na ako. Pero as long as hindi ako humihinto, ibig sabihin I'm not happy. Baka masaya. Pero, if siguro, pag sumaya na ako one day, baka gusto ko rin ipakita sa mundo, hey, ito na ako, masaya na. Di ba? Parang masarap na siguro ipakita na masaya na ako someday, o one day, di ba? No? Pero for now, nagiging masaya ako pag nakikita ko yung mga apo ko. Pero dahil kung minsan may away ang mga anak, tsaka manugang, hindi mo nakikita yung apo. Di ba? So, ano yung choice ng isang abandoned wife na katulad ko? Ang choice ko, isang maliit na space, may maliit na garden, for retirement, tapos may boyfriend. Di ba? Pero hindi married dapat yung boyfriend. Saka yung hindi pa naman kami pareho sanang nakatungkod, di ba? Na pagdating ng panahon, pareho na kami nakatungkod, pero we will stay together, di ba? No? Kasi devoted ako focus, saka grabe ako magmahal. Yun naman ang ko. Nakakalungkot, di ba? Kaya loves na loves ko si Tatay Digong. The way she treated the girlfriends. Diba, no? The way na minamahal, kung paano niya minamahal yung dalawa. Diba? Nakakatuwa nga kahit matanda na ang cute pag nag-iirapan. Diba? Pero yung mga anak ko, pagka alam ko nakikipagkita sila sa kabet, dahil kailangan, gusto ng tatay makipagkita sa kanya, pero tanga yung kabet tsaka yung dalawang anak. It pains my heart. Mga gago. Diba? Merong malaking weight on top of my chest. Diba? Yan. So, sige. Ayan, nakaano na ako, diba? Nakahinga na ako. Okay na ako ulit. Magtatrabaho na ako. This is my story na sana wag matikman ng iba. Pag sinabi ng nanay nyo, parang hindi ka bagay sa lalaki na yan, listen. Parang hindi magiging maganda yung buhay mo dyan, sabi ng tatay mo, listen to them. They can feel. Kasi one day in my life, sinabi yan ng nanay ko, sinabi ng tatay ko, sinabi rin ng mga lolo't lola ko. Hindi ako nakinig. Kasi, hard-headed ako. Nakakalungkot, di ba?